So, good morning, guys. Engineering buddies. Here we go again on another uh, miscellaneous related problems. So, yesterday we solved proportion and variation problem, then using algebraic uh, topic, no? Uh, Tara, let's solve this next problem for the miscellaneous problems. Determine the units digit in the expansion of 3 raised to 855. So, how do we solve this kind of problem? So let's use our calculator. Let's see if calculator can solve this exponent related problem. So masyado siyang mahaba, no? Ay, 855 pala. So solvable pa rin naman pala siya sa calculator, pero masyado siyang mahaba. Pero ang sagot dito, ang units digit niya is 7. May calculator na talagang scientific calculator like Casio na I think hindi siya kaya yung mag-solve na ng ganitong mataas na exponent, no? Pero try natin kung palabasin itong 7 na nandito na units digit. Okay, sige. So itong mga ganitong problem, actually ito is sa number theory to, no? Marami tayong ma-encounter sa number theory na hindi naman natatakel, pero madalas may mga times na lumalabas pa rin sa board exam yung mga ganitong problem. Pero sige, pag ganito nakakita kayo ng ganitong problem, una nyo gagawin, let's look for a pattern. How do we look for a pattern? Let's say 3 raised to 1 is 3. Okay. 3 squared is 9. 3 cubed is 27. Then 3 raised to 4 is 81. Tapos hanap lang tayo ng pattern. So, 3 raised to 5 is 243. 3 raised to 6 is 729. 3 raised to 7 is 2187. Then 3 raised to 8 is 6561. May nakikita na ba tayong pattern? Actually, yes. So, if you focus here, ang units digit niya ito, 3971. And then dito mapansin nyo na naulit siya, 3971, yung units digit. So, what can we conclude here? We can conclude that every exponent interval of 4, nauulit yung units digit natin na 3, 9, 7, 1. In every interval ng exponent ng 4. So, magagamit natin to. Ang maano natin dito, sa ganitong kind of problem, is always the remainder. Lagi nyo kukunin yung remainder. Meron yatang theorem dito di ko lang naalala yung tawag. Para siyang modulo. Magagamit nyo to. Basta lagi nyo tatandaan, pag ganitong problem, lagi nyo kukunin yung remainder. So, naalaman natin na nare-repeat yung units digit in every exponent interval of 4. So, we can say na kapag yung remainder natin is 1, 2, 3, 4, etc. Ang units digit is 3, 9, 7, 1, tapos 3 ulit, etc. So, ganyan siya. So, paano natin makukuha yung remainder? Yung exponent natin na 855, i-divide natin sa 4. Bakit sa 4? Kasi nga naulit siya in every exponent interval of 4. So, pag dinivide natin yan, makakakuha tayo ng 213 remainder 3. Kung paano natin nakuha yan? Sige, 4, 855. Diba? Ito magiging 2, 8, 0, 5, 1, 4, 1, tapos 15, 3, 12.
15 minus 12 is 3. Ito yung remainder, di ba? Okay. So, ngayon, dahil ang sabi natin, ang remainder is 3, makikita natin dito, sa ginawa nating parang table, na yung katapat ng remainder 3 is 7. So, we can conclude na yung units digit natin, units digit of 3 raised to 855 is equal to 7. So, that's our final answer. And when we check sa ating calculator, 7 nga yung units digit niya. As you can see, ay 7. So, pag nakita kayo ng mga ganitong problem, para siya, number theory, lag kayo hahanap ng pattern at the same time, lagi nyo kukunin yung remainder. Remainder ang pinaka gagamitin natin dito. So, let's try another set ng ganyang problem. Ito, sabihin natin ito naman. Ito, hindi na ito kaya ng calcu, no? Pero try natin, sige. 197, sige, try natin kung makukuha natin. 1785. So, ang sabi kasi 1987th digit. So, hindi na siya kaya nung digit ni calculator, no? Kasi pang ilan lang siya. So, hindi na siya solvable by using scientific calculator. So, paano natin sinasolve tong gantong problem? Okay. When we divide 1785, all over 9 na. As you can see sa calculator, ganyan na magiging sagot niya. 017851 ulit. So, ganito siya, no? Ito daw. Try nyo na din sa inyong home, sa bahay nyo, kung ganito nga ba ilalabas. And so on and so forth. And then, as you can see, nauulit yung every interval of 4. Oh. Itong 1785. Every interval of 4, nauulit yung 1785. Okay? So, ganyan na lang ulit gagawin natin. Remainder is 1, 2, 3, 4. Every interval of 4. So, makakuha tayo dito ng remainder. Ano natin kayo? Hey. Tapos ito, may pattern ka dito. In decimal equivalent. So, 1785. Tama. Kasi bakit ulit yung sa remainder kasi, depende to kung ilan yung interval na naulit. So, you can see dito, naulit siya every interval of 4. So, gagamitin mo itong 1785 na to, ilalagay mo siya dyan. May kita natin kung ano ba yung equivalent niya. So, i-divide natin ngayon, ang i-divide natin is itong 1987 divide by 4. Kasi nung hinahanap 1987 digit eh. So, kapag dinivide natin yan, magiging 496, may remainder ka na 3. O, pakita ulit natin. Four, 16, 38, 9, 36,
2, 27, 6, 24, 3. So, may remainder tayo na 3. So, ngayon, makikita natin dito, ang katapat ng remainder na 3 is 8. So, we can conclude that the 198 7th digit of 1785 over 9999 is equal to 8. So, yan ang final answer natin. So, I hope naintindihan siya, guys, no? Again, if you try to solve this kind of number theory problems, always look for a pattern. And then, use the interval. Kung gano, yung interval niya na naulit siya, katulad dito, every 4, interval 4, naulit siya. So, parang create a table here, table of relation, para mas madali nyo makuha yung hinahanap natin. Saka lagi nyo gagamitin tong remainder. Search na rin kayo ng mga number theory problems, bakit remainder yung kailangan laging hanapin kapag may mga ganitong kind of problem, no? Powerful si remainder dito, guys. Okay? So, yeah. Please comment lang kung nalilito kayo para sa next video natin is discuss ulit natin. No? So, for more related problems, engineering tutorials, please like and subscribe to my YouTube channel and hit the bell button para updated tayo sa mga future ko pang engineering tutorial problems. So, meron pa tayong several problems before we end the miscellaneous problem. No? And then, next topic tayo. So, yeah, padayon, engineers.